Kaya anong balak niya dito sa kwarto ni Kim, ate? Hanggat wala akong nakikitang rason kung bakit niya tinapos yung buhay niya, hindi ko babaguhin tong kwarto na to. Walang kukulang ka na sa kanya bilang isang ina. Puro ka kasi trabaho eh. Alam niyo kung ako sa inyo, huwag na lang tayong maghanap ng rason. Tulungan na lang natin ang isa't isa na makamove forward. Sige, honey. Putso, sumama ka na sa tito mo para hindi ka na mag-commute. Sige, ate. Mauna na ako. Ba't dala mo yan? Nakalimutan ko. Ma'am, nakita ko po itong spare phone ni Kim. Baka makatulong po. Ilang beses ako tinawagan ng pamangkin ko. Tapos pag may problema siya, minsan sa akin niya sinasabi dahil nga wala ka. Kaya, may marami akong history calls. Alam mo, salamat ha. Kasi andyan ka lagi para sa pamangkin mo. Ma'am, nahalugog ko na po lahat ng gamit niya pero wala po talaga akong makitang sinasabi niyang note eh. Hanap lang tayo. Meron yan. Kilala ko ang ano po. Baka tama po yung kapatid po ninyo. Tulungan na lang po natin ang isa't isa mag-move forward para makapagpahinga na po talaga si Kim. Ma'am, 2 linggo na tayong naghahanap pero wala talaga tayong makita. Paulit-ulit na lang din tayo ng... hindi tayo titigil hanggat wala tayong nakikita, okay? Kahit abutin man tayo ng 1 taon dito. Nalungkat na rin po ito ng kapatid niyo. Wala naman po siyang nakita eh. Lalo ko lang po namimiss yung alaga ko. Yung banding namin habang nagsusulat siya ng journal niya. Ako naman nag-i-scroll. Journal. Tama. Journal. Ma'am, journal po ito ni Kim. Tito, pwede po akong makisabay? Putso, sumama ka na sa tito mo para hindi ka na mag-commute. Sige ate, mauna na ako. Ba't dala mo yan? Nakalimutan ko.